Hello, hello, hello. Ayan, medyo happy ako ngayon kasi bakasyon na ng Junakis. Medyo nabawasan ng bigat yung balikat ko kasi alam nyo na, medyo relax na tayo ng konti. Inalis ko yung nilagay ko dito na yung yellow na cellophane guys, yung bubong nila sana. At ayan, nasunog yung mga babies ko dito tuloy. Ito lang naman yung nasunog kasi siya lang yung tinatamaan ng direct sun. Hindi pa talaga niya kaya. Kahit diligan mo sila, hindi talaga nila kinakaya yung init ng araw. Ito, si Aron P. Wala na yan. Need nang itapon. Ito, si Exotic. Sira na rin siya, guys. Tapos ito, hindi ko na nakilala ano to. Buti ito hindi nasira. So, ayan. Ito, oh. Sira na yung iba ng mga Aron P. Ito naman ay stable na kaya nag-survive siya. Si Peach kayo dito guys. So, naglusaw yung iba dyan. Bara ko kasi alisin sana to pero hindi ko na alis. So, inabot ako ng pagkasira. Ito naman na side ay safe sila dito kasi hindi natatamaan ng direct sun. Hanggang dito lang talaga guys yung natatamaan kaya sila dito ay safe. Ayan, okay pa naman sila. Tapos natuwa ako dito guys sa nabili ko na asan na ito? Si Sedum Ruchi. Ayan, galing kay Ma'am Herlets. Ano siya guys? Mabango pala to. Sa mga matagal ko na subscriber, alam nyo naman na kinokolek ko yung mga mababango na succulents. As in, sobrang bango nito guys. Sweet smell. Ika nga. Feel ko nga mas mabango pa siya kay Sedum clavatum. Kasi mas naaamoy ko siya kaysa sa Sedum clavatum. Pero naman, yung Leticia din, ganoon din naman. Mabango din naman siya. Malayo lang siya sa akin kaya hindi ko siya masyadong naaamoy lagi. Ito kasi nakasabit dito, nakaharang siya kaya naaamoy ko siya agad. Nakakatuwa lang. 'Di ba? Lush pa siya at saka pa flower na rin. Ayan oh. Ayan. Ayan, mamumukadkad na yung flowers niya in few days. Tapos, sobrang natuwa ako kasi, lagi ako natutuwa, no? Oo, happy ako sa plants na nabili ko. Ito namang si Trailing J, diba sabi ko dati, hindi ako nabubuhayan ito. Pero ngayon, tingnan nyo yan. O, ang haba, o. Yun nga lang, hindi siya masyado stress. Pero nung nakaraan, doon sa kabila, na pinaglagyan ko sa kanya, nung hindi ko pa siya sinabit, nag-i-stress to, guys. Ayan, o. Ayan, visible pa rin konti, kahit pa paano. At nagkaroon siya ng, yan, mga babies. Ito, luma na to. Ito yung bago. Humaba na. Yan ang galing dyan sa pinakapuno niya. Hindi nga lang masyadong mataba ito. At saka, hindi din siya stress. So, yun. Pumaya, tapos nag-leggy. Parang leggy siya sa paningin ko. Tapos, ito yung katabi niya na si String of Hearts na var. Ayan. Trail na sila. Tapos ito yung si Pendants na variegated. Galing ito kay Ma'am Succulent Amore. Nakalimutan ko na kung kailan yan dumating. Mukhang sabay ata ito sila dumating. Ito naman si Boar's Tail or si Dumburito. Ayan. Hindi siya masyadong compact pero okay lang. At least buhay siya guys. Dinidiligan ko to lagi. As in araw-araw. Kung pwede nga, every morning, dinidiligan ko rin siya. Habang wala pang araw. Habang hindi pa tirik. Si Sedumburito guys, kapag compact, nagiging ganyan yung dahon niya. Oh. At saka kapag sobrang stress siya. Tapos dito sa baba, kasi hindi na masyadong compact, at nagkakaroon na ng distance sa kanyang dahon, nawala na ito. Yung parang line na ganyan. So, diba? Hindi ko rin sigurado kung okay ba siyang i-ROS. Tapos guys, inalis ko pala yung nilagay ko dyan na DIY ko na bubong. Kasi gusto kong madireksan yung mga nandyan. At saka gusto ko rin na ma-ROS. Maulanan kasi mainit na ngayon. Minsan na lang umuulan. Kaya inalis ko na para baka madilim. Para against the light ata tayo guys. So pasensya na. Ayan. Inalis ko kasi gusto kong magkakulay kasi yung mga nandito. Pero dinidiligan ko naman na ito araw-araw. Dililigan ng asawa ko. Kung hindi man siya, ako nagdidilig. So, kasi ayaw ko silang matuyuan dito. Kasi sobrang init talaga. Gusto ko lang din ipakita to. Oh, nag-variegate siya guys. Tingnan naman yan. Diba? Ang ganda.
Nag-variegate talaga siya. At saka parang crested. Hindi ko naman alam kung luwela ba to. Mukha kasing hindi siya luwela. Ayan. Hindi lang siya stress pero natuwa ako kasi variegated pala siya. Ayan oh. Yan, white yung variegation niya. Pero sa tingin ko, kapag na-stress lang talaga to, magre-red ito siya. So yun, ang ganda. Ayan. At saka mataba pa rin. Hindi siya pumayat. Kasi naka-ROS o basa yung lupa niya guys. Basa lagi yan. Kasi yung kahit nang may bubong dito, ang dito banda ay hindi naman nabububungan. Tapos, ito yung aking choco moonstone na luma. Tapos dito ko nilagay yung bagong bili ko. Kay Ma'am Herlets ko ata yung nabili. Nakalimutan ko na. Nag-ano siya guys. Nasunog. Ayan. Pero hinayaan ko na. Okay lang yan kahit sunog. Mag-uugat din naman siguro. As long as meron silang dilig lagi. Siningit ko lang ito dito. Si Luxiflora na pink butterfly. Isang stock lang kasi to. Tapos ito naman ay binihad ko. Ay hala, ang bilis. Ang bilis niya yung bigay ng baby. Oh, meron na agad. Ayan. Pinutol ko to kasi mahaba na masyado. Tapos meron na siyang baby kasi dyan. So, inalis ko na siya para mag-lash or clamp or something. Guys, inalis ko pala yung isang pot doon. Oh, bakante na. Ayan. Meron bakante dyan. So, dyan ko nilagay pala yung si California Sunset. Hindi siya masyadong naaarawan dyan kapag ganitong oras. Ano na? Pa 3 p.m. Dahil mayroong orchids dyan sa taas. Ayan oh. Ano siya, nalililiman. So, iniisip ko sana. Gusto kong i-direct sun. Ay, oo, yung inalis ko pala dyan ay luwela. Yung luwela ay nilagay ko doon. Oh. Ayan. Ayan na yung luwela ko. Dinirect sun ko siya. Kasi kailangan ni Luella talaga ng direct sun para mag-red. Tapos nilabas ko, ito si Flagani ay dito kasi gusto ko yung red kasi sa tips niya guys. Nagre-red kasi ito sa tips kapag stressed. Kaso yung sa akin ay hindi. Tapos hindi siya yung compact. Tsaka payat tingnan. Kasi kulang siya sa sunlight exposure. Yung gaya nito oh, nasisimula na siyang tumataba-taba. So, gusto ko lang na mag-red. Siguro kulang pa rin yung araw dito, pero wala na ako magagawa eh. Ganun talaga yung kayang ibigay ng exposure sa kanya. Ah, oo, sinabit ko din pala si Koala dito. Oh. Ayan. Medyo nag-lash na siya. Tingnan niyo yan, oh. O, yung mga, pinugot ko to siya, diba? Tapos nagbigay ng baby. Tapos ganyan, nakalaki yung baby niya. Ang bilis. At saka stress yung baby niya, guys. Ayan. Diba? Gusto din niya ng ROS kasi guys. Gusto niya ng direct sun. Ayan, pati din yung isa oh. Oh, ayan, yung isang sanga, may baby. Lumalaki na rin. So yun, ito din nilabas ko. Doon to sa loob nung nakaraan, tapos nilabas ko para ma-ROS nga. Kasi gusto kong mag-stress. Ito si Ghosty. Ghosty, oh. Gusto ko yan na mag-stress. Ito naman si Ghost Plant ay stress. Kahit naman na nandun lang sa loob, ay stress siya. Okay din siya kasi dito sa ROS. At gusto ko silang kumapal. Para kapag umulan, ay mauulanan sila. Ganun. Ayan, nagsimula nang mag-form ito ng mga groves. Mga ganyan, oh. Kamay. Kasi nawala nung umuulan-ulan. Ayan, ngayon na medyo uminit, umaraw, ayan, meron ng groves ng kahit papano. Mas okay sana ito, no, kapag talagang ganyan, oh, babad. Pero, wala eh. Ayoko naman silang ilabas, guys, kasi ayoko silang mawala. Baka kasi merong nagpipinch sa mga dahon nila na mga bata. So, nangihinayang akong ilabas sila. Meron namang area talaga dito na super mainit. Pero ayoko silang i-expose doon kasi exposed din sila sa mga dumadaan ng mga tao. So yun, si Flapjack. Need niya ng direct sun pero lie. Ganun talaga. Pero buhay siya guys. Ito yung top cut ko. Tingnan mo naman ito oh. Hala, tuyot na siya. Need na niya ng water. Buhay pa rin siya guys. Yung mga ganito ko dito kasi hindi nagtatagal, pero ito buhay pa rin. Naka-ROS siya.
Tapos, ROS na shade, may shade ng konti. Ganon. Pati din ito. Hindi nga lang stress. Ayan, medyo natatabunan siya dito na area. Basa siya. Basa yung kanyang soil. Ayan sila dyan. Hindi ko masyado naayos dito na area, guys. Pasensya na. As is talaga sila dito na magulo. Nilabas ko din pala itong si Silkville's na variegated, guys. Kasi gusto ko siyang mag-compact. Yun lang. Tapos medyo nag-compact din naman siya. Tsaka lumabas yung mga variegations niya. Hindi nga lang siya ganun ka-stress. Pero yan variegations yung mukhang yellow na yan, guys. So lumabas siya noong nilabas ko siya dito sa ROS. Yan. At mukhang nag-survive naman siya. Naglagay pala ako dyan ng mga Mendoza, guys. Kasi yung isang pot ko, diba, na laging nalulusaw. Ang ginawa ko dun, lagi ko na lang siya pinugot. Tapos yung mga, naglusaw na naman siya. Bawal na talaga si Mendoza na ROS. Hindi talaga nag-survive yung Mendoza ko na ROS dito, guys. Ayan, may lusaw na naman. So, yun, nilagay ko dito. At medyo leggy kasi nga wala masyadong araw doon sa pinaglagyan ko dati. Dito medyo nag-stress na siya. Pero yun, nalusaw nga. Medyo umulan-ulan kasi, guys. So, pag hindi naman maulan ay okay lang naman yung mga Mendoza dito. At kaya ko nga rin nilabas ito dahil hindi na masyadong umuulan dito. So, that was it for today's video, guys. Hope you enjoyed watching and thank you all for watching. See you in the next one. Keep growing.